At maraming salamat sa pagsama dito. So habang tayo nandito sa kubeta at pamuni-muni, nagkakape, so malamang napadpad ka sa video na to dahil nakita mo yung thumbnail natin. Na-curious ka. At pagdating naman sa thumbnail, ito ang natutunan ko. Pag-usapan muna natin ng thumbnail. Hindi mo kailangan ng sobrang lupit at top-notch design sa thumbnail mo. Ang kailangan lang is may hook ito. Hindi mo kailangan na pang-billboard ang design ng iyong thumbnail. Ang kailangan lang, psychological. Tulad mo, pakaklinik mo lang tong video na to kasi nakita mo yung thumbnail na nakaupo ako na may ganung expression at kung ano nasa isip mo na anong ginagawa ko sa kubeta. Pero yung totoo, nagkakapilan talaga ako. Marami kang tanong sa utak mo, di ba? Ganito yung thumbnail niya. Ang daming bakit. Yun ang kailangan natin. Kailangan natin makuha yung curiosity ng mga tao. Now, hindi ibig sabihin na clickbait yun. Iba ang ibig sabihin ng clickbait. Ang clickbait ay may thumbnail ka na hindi related sa content mo or sa context ng sinasabi mo. For example, nagpakita ka ng isang sports or basketball, tapos pag open is nagtitinda ka pala ng kung ano-ano. Yun ang clickbait. Pero sa kung effective ba yung ganitong klaseng thumbnail, sa totoo lang, hindi ko pa alam. Hindi ko pa to napapatunayan. Hinahayaan ko lang muna si YouTube na gumalaw at siya yung magsasabi sa akin kung effective ba siya, hindi. I-distribute niya sa mga audience at titingnan na natin ang data kung talagang gumagana siya o hindi. Mainly, ang mga audience natin na magsasabi kung effective siya or hindi. So lahat ng mga videos na pinopost ko dito ngayon is under testing pa lang and construction. Hindi pa talaga natin alam kung gagana or hindi. Mag-aantay lang tayo sa data na ibibigay sa atin ni YouTube. Lahat ng mga pinagsasabi kasi natin dito is recipe lang yan sa kabuuhang ginagawa natin. So, ibig sabihin, meron kang thumbnail, may title ka, may magandang content, lahat yun dapat magsama-sama. Hindi lang puro thumbnail, hindi lang puro title, at hindi lang puro content. Kaya hindi madali maging YouTuber. So, dapat all-in-one ka. Pero tayo kasi nagsisimula pa lang. Solo-solo muna. Kaya kung napapansin nyo rin sa thumbnail ko, ang dami kong varieties na ginagawa. May mga testing din ako ginagawa at madalas nagpapalit ako ng thumbnail. Sabi ng mga guru, wag daw tayo magpalit ng thumbnail o kaya title. Pero ako, tinetest ko. Ang reason is kung hindi nag-work ang thumbnail 1 at ang title ko, bakit ko pa ikikip? Mag-try na lang ako ng ibang variation na baka sakaling makakuha pa ng curiosity ng mga tao. Again, psychological ang labanan. Nasubukan ko rin na pare-parehas ang template ng aking thumbnail. Meron ako natutunan, may pros and cons din yon. Ang pros doon is maganda at parang napaka-uniform. Ang cons doon, para ka lang tumitingin sa isang kulay na may iba't ibang text lang. Maganda pa rin may variation. Iba yung background mo, iba yung text, iba yung feel, iba yung theme. Pero huwag kalimutan na dapat ang laman ng thumbnail mo kung ano yung nasa context ng content mo. At speaking of content, ano ba yung niche? Ano ba to? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Kaya i-click mo na to.